So yun mga chong, um, itong lugar na pinuntahan ko ngayon ito yung binili kong lupa na galing sa pinaghirapan ko, pinagtrabahoan ko ng 2 taon. So ito yun. Tara! Yeah. So meron naman siyang way, kaso hindi pa siya simento. So simula yan doon, yung lupa na to, simula dyan, kung nakikita nyo na may parang net, tapos meron dyan bahay, kasi dati may nakatira dyan may nakatira pa yan dyan. So lumipat na sila dito doon sa baba, dito yung bahay nila sa baba. So yan, may barbed wire, mayroon na siyang sariling barbed wire. So makikita nyo, puro puro kahoy. So ito yung kahoy na to, yung mamahaling kahoy ito, yung matitigas ito, na ginagawa talaga pambahay yan. So iba na yan, ibang kahoy na yung nakikita nyo dyan. Yung nakikita nyo dyan kahoy mga chong, grabe, puro prutas yan. Halo-halong prutas, may mangga, may guyabano, may rambutan, may ano pa ba, santol, ano pa bang ito, mga santol to. So dito sa nabili kong lupa, puro mangga naman doon, yung doon sa dulo, yung mga puno na yan, puro mangga, at saka ito may langka, at saka may rambutan. Yun, ito mangga to. So yung lupa niyan simula doon hanggang dito, ayan, ito yung pinaka niya, yung kahoy na yan hanggang dyan. Tapos iba na yung may-ari nito, pulis na yung may-ari nito. Bali nasa 200 square meter to. So ito sa nakuha ko, nasa 361 square meter siya. So itong bahay na to, last year kasi may nakatira yan. Paano ba ako makapasok sa loob? Kaya papasok tayo sa loob. May nakatira tao dyan. Yung sinasabi ko nga, lumipat sila doon sa baba. Pasok lang tayo. Wala ko sindahan dito. Kasi ang bala ko dito, ito, pwede dito. So may mga halaman pa sila dito, naiwan. May mangga to, may mga mangga na tumutubo. Malo lang siya dito kasi yung mga dahon na mga nabubulok na dahon galing sa puno, yung makalat siya. So sa susunod na pagbalik ko dito maglilinis ako, mawalasan ko. Tapos kasi yung nakatira dito, yung asawa niya gumagawa ng bahay, tawag doon, foreman. So foreman daw yun. So kinausap ko yung asawang babae na pinapa-estimate ko tong dito, palalagyan ko ng bubong, tsaka papanuhin ko yung niya para hindi naman masyadong mabulok, kasi pag ganyan kasi mabubulok siya pag nababasa lagi. At least hindi ko pa naman siya planong tayuan ng bahay, kasi balak ko kasi hindi ko pa, kasi wala pang plano, kasi wala pa tayong budget, mag-iipon pa tayo. So hindi ko alam kung anong plano ko dito. So ang mahalaga lang naman sa akin may napupundar ako sa mga pinaghirapan ko. So may mga bahay na dito. Doon may bahay na rin doon. Ito, kita nyo may mga net dito. Hanggang dito lang. Kasi dito sa kabila, ang may-ari nito, attorney. Yan dito, 500 square meter siya. Kasi ang cut dito, 500 square meter talaga. So nangyayari kasi, yung police na taga Mandaluyong daw bumili ng 200 square meter yung sa kapila ko, tapos ang naiwan 361 square meter, yun yung nabili ko. So yun guys, yun lang mga chong. Nandito pa ngayon, may mga gamit pa sila dito naiwan. So natatakot ako dito pumunta dito, baka may makita akong ahas. Sabi ni ate, yung tumira dito wala naman daw ahas. So syempre naninigurado lang tayo, baka kasi mayroon, mahirap na.
Marami siyang ano dito, prutas, mga chong. Sabi nga ni ate, namunga daw yan. Kaso nga lang, hindi daw sila nakakuha. Mayroon daw ibang nanguha. So sabi ko, okay lang naman yun. At least kahit paano, papakinabangan nila yung mga prutas dito. So ikot tayo doon. Punta tayo doon kasi malawak to. Sobrang lawak to. Sana nga maano na to, semento na yung kalsada para maumpisan na matayuan na yung mga bahay-bahay dito. Ikot tayo. Kunin ko lang yung bag ko, baka mawala dito. Ayan, may bahay sila doon. Yung dati nakatira dito sa kubo na yan. Andun na sila. So, kunin ko yung susi. Oops. Ganito lang muna, buddy. Ikot lang kami. Ikot lang tayo. So kayo kung may balak kayong bumili ng lupa, mga chong, i-recommend ako sa inyo dito. At least hindi pa siya develop dito soon mangyayari madidevelop siya kasi lahat ng lupa niyan may mga may-ari na, may mga nakabili na dito. So sa susunod yan, ano na, marami ng bahay dito. At saka hindi siya dikit-dikit pag mangyari yon na matayuan ng bahay kasi 500 square meter ang cut ng lupa dito. So kung ikaw may-ari ng 500 square meter dito, kung tatayuan mo ng bahay, so hindi mo lahat ng 500 square meter matatayuan mo ng bahay, ang laki-laki nun. So magtatayo lang kayo ng bahay yung mismo para sa inyo lang. Katulad nito, may nakabili na dito. Meron na nakabili dito. So bago ko nabili yun, nakaraan, inaalok sa akin tong area na to. So sabi ko, kasi mas nagandahan ako dun sa may kanto. Kaya yun ang kinuha ko. May mga tanim dito. So yan, may bahay dito, may nakatira dito. Ayan. Diyan sa baba, may mga bahay na. Yun. Talagang may gate na dito. Talagang nabili na niya talaga. Mayroon pang magpagawa ka ng bahay, tos kahoy lang dito. Mas mabilis sa matupok, rumupok kasi nga ang daming anay sa mga ganito, mga liblib, at saka mapuno, maanay siya. So yan, marami na tao doon. So itong area daw dito sa bala, ito tong lupa dito kay nabili ni Manny Villar. So sa kanila na yan dyan. So sa susunod, subdivision na yan. Siyempre pag binili ni Villar, gagawin subdivision yan. Yan lang naman ang alam natin, pag bumili sila ng lupa, ginagawa nila subdivision. Yan, may bahay doon. Puro prutas talaga, ang galing ni kuya, yung may-ari dito. Puro prutas ang pinagtatanim niya dito. Ang daming santo, ang daming mangga. So yun, update lang ako mga chong. Simula nang bumaba ako ng barko nung December. Bumaba ako ng December 6. So wala akong mga upload na video simula December 6 hanggang nitong January. Kasi busy tayo. Although marami akong video nung nasa barko pa ako na hindi ko pa na-post kasi nga siyempre sa barko wala tayong signal doon, hindi ako makapag-post ng video. So iniisa-isa ko na ngayon. So yun, grabe, ang galing ni sniper, ang galing ni buddy.
hindi na namin rough road eh. Sana okay lang siya, sana okay pa, diba? Lagi kasama to, ilang taon na sa akin to buddy, lagi kayo magkasama niyan, ma-rough road man, tumatawid kami ng ilog. Yan, ang galing yan, tumatawid kami ng ilog yan. Meron kaming video na 7 ilog tinawid namin, ganito katindi. Although after nun may nagka-problema dito yung ano niya, so napagawa ko naman na siya. So bagong gulong na yan, bagong gulong, bago na rin to kasi ang dati yung ganitong kulay silver, ngayon pinalitan ko ng black. So nung dumating ako pinagawa ko siya. So, ang hirap mag-maintenance ng mga sasakyan. Ito pa nga lang napagastos na ako ng 20 mil. Ganun ka kagastos pag may sasakyan ka. Saka habang ginagamit mo siya, syempre gagastos ka pa rin yan. Change oil, gasolina. Although yung paglilinis yan okay lang, pwede mo naman linisan. Ako lang na talaga naglilinis. Hindi na talaga ako pumupunta sa car wash kasi mahal. Pang car wash mo, bili ko na lang pagkain, tapos ako na lang maglilinis. So yun mga chong. So pinakita ko sa inyo isang property ko na talagang binili ko, na iniisip ko kasi dati balak ko pagtayuan ng bahay. So ngayon hindi ko pa nabali ang plano ko. Kumbaga wala pang final decision. So kasi tinitingnan ko yung yung area, kung marami na magtayo ng mga bahay dito, kung marami ng mga bahay dito, although mayroon na mga nakatira dito. So ang sa akin, kung may mga bahay-bahay na tapos simentado na yung kalsada, so siguro hindi ko alam kung papagawa ko ng bahay or apartment para paupahan siya. So yun lang ang update ko mga chong. Medyo masama pakiramdam ko kasi may inuubo ko, may sipon ako, may plema. So yun, see you next vlog, bye bye.